Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ngayon po ay magbablog tayo. Ang ating pag-usapan, impeachment versus Sara, patay na. Yun. At ang konklusyon natin ay base po sa katotohanan sa praktikalidad kung anong mangyayari. Ayoko magsasabi na sasabihin nyo, bias ako in favor of Sara. Bias lang ako kung ano talaga ang katotohanan na ugali ng ating mga senador sakasakali matutuloy ang impeachment trial. At alam na ba natin, ang mangyayari sakasakali mananalo ang petisyon ni Sara sa Supreme Court laban sa impeachment trial o sa impeachment article. Kaya pag-usapan po natin ngayon sa maigsi, sa mga sikapin ko na 10 minuto lamang, ay matatapos natin ang kwentuhan tungkol dyan. Pero bago yan, pagbigyan niyo muna ako na magpapasalamat sa lahat ng bumuto sa anak ng aking kapatid na nasa langit ng kapatid ko na nanalo siya ng 2022 board member sa South Cotabato at nung namatay siya, pumalit ang kanyang anak, kaisa-isang anak na babae, kasing ganda niya, at ngayon, nasalang sa pagpapahalal ang kanyang anak at number 1, board member, 3rd District of South Cotabato. Ito po, ipakita ko lang po ang kanyang litrato at kanyang pagpapadalo. At magtatapos po siya ngayon sa Abogacía. At para magiging kagaya siya ni Attorney Respicio. Pero siya board member. Ito po, pasalamat ni Kwan. Sabay yun. Ayan, pasalamat ni Board Member Alicia Nicole Causing. Ayan, Honorable Alicia Nicole Causing. Ang kanyang mister ay Labordo Apelyido. So, sa inyo nga pagsuporta kag pagsalig, ang kadalagan ko, kadalagan man ninyo, madamo nga salamat sa inyo tanan. Sa lahat ng mga tribong blaan dyan sa Lake Cebu, sa Pulumulok o sa Tibuli at sa mga Surala, Norala, Santo Niño ay maraming salamat o madamo nga salamat sa inyo para sa pagsuporta nyo sa aking parang anak na rin na pamangking ko na si Nicole. At sa inyong lahat, lalo pa sa mga taga Norala, yung mga pamilya Bangay, pamilya Causing, pamilya Catalunya, pamilya Labordo sa Surala, ganun din, no? At hindi ko nga malaman kung paano nangyari, naging number 1 siya. Pero just the thing, she is number 1. Okay? Andyan lang po. Salamat po na marami. At yan po ay utang niya sa bayan, sa mga bumuto sa kanya. At hindi po sa kanya pinagmamayabang niya yan. At sa tamang-tama rin po, at magtatapos sa ngayon sa College of Law sa Mindanao State University at at i-reviewin ko siya para naman baka sakali pagbigyan pa siya ng Panginoon magiging abogada na rin siya at mas makatulong pa siya ng matindi sa mga mamamayan ng South Cotabato. Maraming salamat po. Sa ngayon, ang pag-usapan po natin ay si Sara Duterte. Ang impeachment ni Sara Duterte. Ang isa lang po masabi ko, una, ang larong impeachment po ay parang paglilitis din po sa korte. Kaya lang, pag korte pinag-usapan po, ebidensya ang binabasihan. Kung sasabihin mo guilty yung isang tao na akusado o hindi. Sa impeachment naman ay isang korte rin na yung nagja-judge ay hindi judge na kagaya sa RTC o MTC. Kundi, 24 po sila ng mga senador. Yung bagong halal na senador na 12 at yung dating senador na 12 na mag-aantay pa ng kanilang pagpapahalal sa 2028. Yan po ang mga judges. So, ang unang tanong dyan ay kung makita bang ebidensya, unang tanong, sa tingin mo ba ay bibigyan ng malaking bigat ng mga senador ang ebidensya? Sagot, hindi po. Yan ang malungkot na katotohanan. Bakit po? Higit sa lahat, higit kaysa ebidensya na makikita mo, ang mga senador ay
sila po ay kinatawan ng mga tao, ibig sabihin mga politiko. Ang kanilang pwesto, kanilang kapangyarihan bilang senador ay hiram nila sa mga taong bumoto sa kanila. Ganun po yun. Ibig sabihin, Julie Roble Abacahin, kung hiram niyan sa tao, ang ibig lang sabihin po yan, bawal na bawal ang mga senador magdesisyon kontra sa tao. So, ano ngayon ang gusto ng tao? Dapat hindi ka kumontra sa gusto ng tao. Kung anong gusto ng tao, pag-isipan ng mga senador yan, hindi po ebidensya pag-isipan nila. Sa totoong usapan lang. Kaya nga, magtitingin sila, kapag dyan sa aspeto na titingnan mo kung ano ang nasa loob ng tao, nasa isip ng tao, may bagbasihan ka ba? Siyempre, hindi naman natin kayang buksan ang utak ng bawat tao para tingnan, alamin ko ano sa loob ng utak niya. Kundi, wala silang ibang pagbabasihan, kundi yung resulta ng eleksyon ngayon. Itong resulta ng eleksyon po ngayon, yan po ay manifestasyon o pagsasalita ng mga tao kung ano sa kanilang saloobin. Ika nga, the people have spoken. When the people speak, we should know what the people want. So, paano natin malaman kung ano gusto ng isang tao? Base po sa kanyang sinasabi. Okay? Kailangan ng kanyang sinasabi ay sa panahon na hindi po siya nagsisinungaling. Matanong nga kita, Miss Julie Roble Abacahin, kailan ba yung isang panahon na yung lahat ng tao ay hindi nagsisinungaling? May isang panahon ba na nangyayari? Meron. Ano ba yun? Pag ang tao po ay bumoto ng isang kandidato na gusto niya, hindi po siya nagsisinungaling na iyan ang binoto niya. Ibig sabihin, nung bumoto sila nung nakaraang May 12, ang binoto nila ay kung ano ang nanalo ngayon. Kung ang nanalo ngayon, lahat ay hindi tao ni BBM, ibig sabihin, sampal kay Duterte, sampal kay BBM ang mga boto ng tao. Ibig sabihin, pag sampal kay BBM ang boto ng tao, pwede ba natin makikita yan na sampal sa impeachment ang boto ng tao? Yes, with all due respect. Ganun po, wala naman ibig sabihin. Kung bakit, alam naman nila na kinakasuhan ng impeachment si Sara, bakit binoto ng mga tao ang ini-endorso ni Sara? Isa lang ang ibig sabihin. Mas gusto nila si Sara kaysa impeachment. Ganun po, yun ang ibig sabihin. So ngayon, ibig sabihin, bobo o obob na yung mga senador na hindi makakaintindi ng ganun. Di ba? So ganun, pag matuloy man ang paglilitis at mauwi sa pinakahuling antas ng proceedings o pagtatakbo ng impeachment trial, isa na lamang ang nalalabing gagawin ng mga senador. Bumoto ng guilty o not guilty. Sabi ko nga, hindi sila magsasalig sa kung anong ebidensya. No amount of evidence can change the mind of a senator voting for that if that senator is considering the will of the people. Yang sabi ng abogado, sabi ni Attorney Danilo Pagurugon Pilayo, sabi niya, Salus populi is supreme lex. The welfare of the people is supreme. Ngayon, isa pa sasabihin niya, Vox populi, Vox Dei. Ang salita ng tao o boses ng tao ay boses ng Diyos. So yan po yan. So, ibig sabihin po, sa mata ng mga tao, hindi po importante kung talagang may kasalanan si Sara o hindi. Ayokong pag-usapan natin yung merito muna. Sabihin na natin na naipakatulayan na ng mga prosecutor. Yan ang katotohanan. The same thing na nung nag-impeachment si Corona sa panahon na sila ni Miriam Santiago, si Bongbong Marcos at saka si Joker Arroyo ay mga senador. Naalala nyo ba na bumoto si Bongbong Marcos, si Miriam Santiago, at saka si Joker Arroyo na not guilty si Corona? Yan. Mga matatalino yan. Ang hindi lang matalino dyan, si Bongbong Marcos lang. Si Joker Arroyo, matalino yan. Abogado yan. Si Miriam Santiago, matalino yan. Abogada yan. Professor pa, doktor of laws.
So, ibig sabihin, yan lamang po ang patunayan po na hindi po kailangan ang ebidensya sa impeachment. Impeachment is not, sabihin man nila kung ano, it's what they call as sui generis. Ay, utot mo, kahit ano sui generis yan. Isa lang po ibig sabihin, lahat yan ay talagang political interest. Yan po ang proceedings ng impeachment. Hindi na pinag-usapan kung guilty o hindi. Tandaan mo, si Lito Lapid, senador noon. At bumuto sa guilty si Corona. Si Bong Revilla noon ay bumuto guilty si Corona. Si Jingo Estrada bumoto na guilty si Corona. At yan ay sa panahon ni Noynoy Aquino. May akusasyon pa nga sa kanila na binigyan sila ni Noynoy Aquino na tag 50 million na soft projects para lang bumoto na gigilty si Corona. Well, kung totoo man yan o hindi na natin yan pag-usapan. Kasi wala naman tayong ebidensya at hindi naman umaamin si Jinggoy. Hindi naman umaamin si Lito Lapid. Hindi naman umaamin si Bong Revilla. At wala namang sinabi si Joker Arroyo at hindi rin inaamin ni BBM nung siya senador at hindi rin inaamin ni Miriam Santiago. So, be that as it may. Magigilty man, mapupuno man ng ebidensya, sorry to say. Kung ano ang tingin ng mga senador sa kanilang political interest, yan po ang kanilang magiging desisyon. Ngayon, punta tayo, ano kaya ang interest ng mga senador? Hatiin natin ang mga senador sa dalawang hati. Ang unang hati, yun yung bagong nahalal. Sa bagong nahalal ba, ilan kaya sa senator dyan ang buboto pabor kay Sara? Sabihin natin na yung pinakasigurado tayo na buboto. Number 1, Amy Marcos. Kailangan ni Sara po ang siyam na boto para manalo. Number 2, Bato. Number 3, Camille Villar. Number 4, Rodante Marcoleta. Number 5, Bong Go. Yan na lang ang sabihin natin na buboto pabor kay Sara sa bagong senador. Sa lumang senador, tandaan nyo, pag bumoto sila, ano ang pagbabasya nila? Diyos ko, Julie, iiyak mga yan kasi kailangan lang mahalal ulit sa 2028. So, ato bumoto sila so kung sino makatulong sa kanila na mananalo sila sa eleksyon sa 2028. Tanong, sino ba makakatulong sa kanila para manalo sila sa 2028? Wala lang iba. Si Sara. Ayan. Aminin natin, anti-Duterte ka man o hindi, aminin natin ang resulta ng eleksyon ay pinataob ni Duterte ang lahat ng butong Makamarcos. Pati butong Makaleni, tinaob. Yan ang kuha natin, yan makikita. Ayaw ko sabihin na pro-Duterte ako. No, pro-facts ako kung ano totoong nangyari. Doon ako sasalig. So ngayon, dahil ang election ay 2028, it's only 3 years away from now. Ano mangyari? Tatakbo po ang trial, Julie, gano'ng karahaba? 1 taon. Kung 1 taon, 2026, mag-decision sila. Pero bago mag-2026, ilan na lang ang eleksyon? 2028. Isa't kalahating taon na lang, eleksyon na naman. Nag-iisip na naman mga senador na tatakbo, kailangan ko mahalal ulit. Sino makakatulong sa akin? Yan po, ladies and gentlemen, kahit sino pang mga tao magagaling na subukan natin, napakarami po, bihirang-bihira lang ang hindi yumuyuko sa kanilang damdamin at kagustuhan na mananalo. Kahit kung gusto manalo, di kailangan magbigay ka. So, para masuportuhan ka ng boto ng grupo ni Sara, magbigay ka, sasabihin sa iyo ng grupo ni Sara, di bumoto ka ng pabor kay Sara. Sino kaya sa 12 natitira na senador ang buboto laban kay Sara? Doon na lang, pag-usapan na lang natin laban. Mas madaling bilangin, si Sara, si Risa. Sino pa? Buboto kaya si Rapi Tulfo? Yes, buboto siya. Kasi tatakbo siyang presidente. Kalabanin si Sara, dapat wala siyang kalaban. Sino pa? Sa mga natirang senador, si Francis Escudero, yan, pula-puti yan, sabihin na natin, buboto, 3. Sino pa? Si Joel Villanueva, hindi. Ngayon, pakita na si Joel Villanueva na pabor sa kay Duterte. So, hindi yan. So, may +1 na siya. Si Miguel Zubiri, pro Duterte yan. 3 na. So, yung 5 + 2, 7 na.
Joel, si Miguel Subiri, patapos si Alan Peter Cayetano. Sigurado yun, Duterte yan. Vice President pa ni Duterte yan eh. So, 8 na. Sino pa? Si Jinggoy tsaka si JB. Saan kayo boboto? Kahit sabihin mo, boboto na kontra kay Sara yan. Sino pang iba? Siyam lang ang boto na kailangan ni Jinggoy. Si Mark Villar, boboto yan kay Sara. So, siyam na. Sino pang iba? Si Robin Padilla, hindi ko pa nabilang, sigurado yan. Manununtok pa ng tao yan kung kukontrahin mo si Sara. Sasabihin, I move. Di ba? Yan lang po ang katotohanan ng buhay. Kaya, pagdating po sa butuhan, wala na, mga tulpo, wala yan. Kahit na ilan lang sila. Sigurado ko mangangamuti yung tulpo na yan. Okay? So, si Loren Legarda, yan butterfly yan eh. Pag butterfly, Loren Legarda, butterfly, bubuto pabor kay Sara yan. Kasi kailangan niya manalo sa halalan sa 2028. Ganun po yun. So, sino pang iba? Wala na akong naisip na iba ng kandidato dito na So anyway, yan lang. Kung dadaanin natin sa hearing, sa trial, wala na, panalo na si Sara. Si Gatchalian, ay lalo bubuto kay Sara yun. Sino pa? Ang pag-usapan naman natin, ano pang ibang dahilan na pwede? Nako, bago ngayon mga congressmen, Lord, pag 3 taon na lang natitira sa isang presidente, nagiging na po siya? Nagiging lame duck president. Wala nang medyo susunod sa kanya. Kasi alam nila na si 2028, hindi ka na presidente. So ano kayo mangyayari? Medyo mga congressman dyan, na yan, hinay-hinay, nakakabig sa kaliwa, pailalim na kunwari. Doon sila pupunta, pakakampi naman kay Sara kasi alam nila si Sara ay malakas na magiging presidente sa 2028. Kung manalo man siya o hindi na issue yun. Importante, malakas siya na kandidato para sa 2028. So kung ganun, anong ibig sabihin? Maraming mahahatak na congressman magiging majority, Julie. Anong ibig sabihin kung magiging majority na congressman ay papaborgan kay Sara? Hindi niyo ba naisip? At any given time, pwede sila maglabas ng pirmahan nila na resolution kung tawagin, i-withdraw namin ang reklamong impeachment laban kay Sara. Tapos ang buhay nyo. Di nyo ba nakikita yon? Pag withdraw nila, patay na. Tapos ang bahay tae nila. Okay? So ngayon, pag-usapan natin ang legal na punto. Alalahanin natin na sa Supreme Court ngayon, ang kaso na impeachment ay sinalang ni Sara Duterte sapagkat nagtatanong siya na kung papayagan ba ng Supreme Court ang kasong impeachment na ito kung hindi, sapagkat po ang sabi sa konstitusyon natin sa ligang batas ay nag-iisang complaint for impeachment lamang ang pwede na isampa sa loob ng 1 taon. Tapos sasabihin niya, Your Honor, Supreme Court, noong December 2, nagsampa ng unang impeachment ang grupo po nila ni Teacher Franz Castro. Sila ni si Percy Sindanya, yung akbayan nagsampa. Yan ang una. Kasama diyan si Dilema. So, December 4, nagsampa rin ang grupong nila ni Teacher Franz Castro, ni Arlene Brosas, at saka ni Raul Manuel na Makabayan Party List, o Kabataan Party List. Sila po lahat ay makabayan. So, pangalawa yun. So, ibig sabihin, bawal na sana yun kasi pangalawa. Next, pangatlo, nagsampa, December 19, ang grupo naman ni Congressman Gabriel Bordado. So, 3 na. Ang pang-apat, February 5, 2025, sinampa. Yun ang inaprubahan nila. Ang tanong ni Sara Duterte, Your Honor, sa Supreme Court, pwede ba yun? Bawal naman sa konstitusyon na sobra sa isang impeachment isampa. So, pwede ba yun? Ibig sabihin po, maaaring sabihin ng Supreme Court, hindi pwede. Maaaring sabihin ng Supreme Court, pwede. Pero, discuss ko kung ano ang ibig sabihin. Sinabi po sa ating Article 11, Section 3 ng Constitution na pwede magsampa ng reklamong impeachment laban sa mga impeachable officers. Sino sila mga impeachable officers? The President,
the Vice President, the Constitutional Commission Chairman and Commissioners, at saka Office, saka Ombudsman. So, kung magsasampa, yung sinasabi doon, kailangan pagsampa at the time na sinampa ay sa loob ng 10 araw na session days, natanggap na ng Secretary General, ipasa niya kagad sa Speaker of the House. At para yung Speaker, pag-usapan sa plenaryo, sa kabuuan. Ano nangyari sa first impeachment? Aba, hindi pinasa ni Secretary General Reginald Velasco. Bakit mo naman di pinasa? And yet, tumatakbo po yung taripa. Mahigpit mo ang bilin ng konstitusyon na dapat 10 araw lamang ay binigay mo na. At pagka naibigay na, on the 10th day, magsesesyon ang House, kakalendaryo sa kanilang pag-uusapan at iharap sa mga congressmen. Sasabihin, ano ang tingin nyo sa impeachment nito? Ang nangyari, hindi po ginawa ni Reginald Velasco. Kung hindi niya ginawa, anong resulta nun? Nilabag niya konstitusyon. At kung nilabag niya konstitusyon, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, parang approved na rin ang merito, kung ang merito o di kaya yung formality ng unang impeachment. At kung approve, at kung nag-final sila noong February 5, nag-decision sila na ilagay sa archive, sa cabinet, yung unang impeachment. Ano yung sabihin nun? Di para na rin motion to dismiss, parang dinismiss na rin, at kung dinismiss, hindi na pwede makasampa ulit. Gets mo? Okay. Pag-usapan natin ang second impeachment, December 4, nangyari, sinampa. So, dapat December 14 na i-process na ng Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco. Anong ginawa niya? Wala lang. Deadma lang. So, ibig sabihin, nilabag niya rin ang utos ng Constitution. Anong ibig sabihin ng utos ng Constitution? Dismiss na rin yun. Pag dismiss, bawal na ang kasunod na impeachment. O di kaya, pagbigyan natin, kasi February 5, binigay niya doon sa plenaryo, sa kabuuan. At ang ginawa nila, kasama ng unang impeachment, nag-motion sila at inaprubahan nila na ilagay sa archive o sa cabinet. So, ibig sabihin, good as dismissed. At kung dismissed, hindi na pwede magsampa panibagong impeachment. Mayroon pang 3. Ano ginawa nila sa pangatlo? December 19 yun. Dapat dinala nila, December 29 pa lang, doon sa plenaryo ng House of Representatives. Anong nangyari? Aba, dinala nila doon noong February 5 lang, sinabay-sabay yung 3. Ganon din, nag-motion sila, inaprubahan nila, nilagay sa archive. Ibig sabihin archive, the committee, ng cabinet. Ngayon, sinasabi sa Constitution na within 10 days, 10 session days, ay dapat ibigay sa House of Representatives at desisyonan isasabit ba ng court, ng House sa proper committee o hindi. Ang salita na ginamit ng Constitution ay proper committee, hindi po Justice Committee. Walang Justice Committee na kasulat sa Constitution. So ngayon, kung ano bang proper committee? Di yung archive, kung archive mo pinasa, yan ang proper committee. Ibig sabihin, pag binigay mo sa archive, tinago mo. Pag tinago mo, dismissed. Hindi na pwede bagong complaint yung pang-apat. Ganun lang po ang argumento dyan. Yan po ay tatingnan natin kung papaboran ng Supreme Court ang aking sinasabi. Which is malamang na papaboran. Okay? So hanggang diyon lang muna tayo. Una, sabi ko pwedeng bawiin ng bagong mga grupo ng congressmen. Mag-file sila ng resolution, bawiin. At ang Supreme Court pwede magsasabi na ibasura. At kung matuloy man ang kaso, ibabasura ng kasi majority na senador ay boboto pabor kay Sara. So, at pang-apat ay sigurado ako sa susunod ko i-discuss ulit kung bakit mahina ang ebidensya laban kay Sara. At magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat.